Amen. Ang magandang umaga po sa bawat isa sa atin. At syempre, bago tayo magsimula ay tayo muna pagkatiwala natin sa Panginoon ang ating pag-aaral ngayong umaga. Hallelujah. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po Panginoon sa buong isang linggo, Lord, sa pag-iingat mo sa bawat isa sa amin. Salamat po Panginoon. Itinataas namin, Panginoon, ang iyong mga kabutihan, ang iyong kadakilaan. At Panginoon, ang patuloy mo kami sinasamahan sa lahat ng oras, Panginoon. Lord, sa umagang ito, Panginoon, pinagkakatiwala ko, Panginoon, sa iyo ang iyong abang lingkod. Panginoon, bigyan niyo ko, Lord, ang wisdom, kaalaman na nagmumula sa inyo, anointing, kapangyarihan. Panginoon, may pahayag ko at maturo ko, Panginoon, ang dapat mo, Panginoon, ang sabihin sa umagang ito. Lord, ikaw ang mamutawi sa aking mga labi ko, Panginoon. Samahan mo po ako, Panginoon, sa simula hanggang sa matapos, Panginoon, na maintindihan namin, Panginoon, ang pag-aaral ngayong umaga. Dalangin ko rin po, Panginoon, na yung mga anak, Panginoon, sa umagang ito, buksan mo ang kanilang mga puso at isipan, Panginoon, para maunawaan namin, Panginoon, ang iyong buhay na salita, Panginoon. Lord, ang lahat ng ito po, Panginoon, ay pinabalik namin sa iyo sa pinakamataas na papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Hallelujah. Palakpakan natin po ang Panginoon sa umagang ito. Hallelujah. Ayan. Ako ay nagpapasalamat siyempre unang-una sa Lord, sa Panginoon, sa isa na naman pong opportunity o pagkakataon para ipahayag ko po ang katuruan ng salita ng Panginoon sa umagang ito na kung saan ito po ang bibigay sa atin ng linaw na direksyon sa ating buhay mananampalataya. Amen. Sa umagang ito po ang aking title po ng aking tuturo, Help which God gives. Tulong na ibibigay ng Diyos sa atin. Ayan, tandaan po natin, hindi po lahat ng tao ay nakakaabel ng pagpapala o tulong ng Diyos mula sa Panginoon. Ayun lamang po sa sumusunod at nagpapasakop sa salita ng Panginoon at nagpapasakop sa ating buhay na Diyos. Amen. Sa atin pong teksto ay sa Isaiah 41 verse 10. Ayan po. Nais ko pong dalahin kayo doon sa book of Isaiah 41 verse 10. Ako'y sa iyo, huwag kang matakot, ako ang iyong Diyos. Hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Salamat po sa pagkabasa ng salita ng Panginoon. Ang Diyos po ang mismo ang may sabi nito. Ayan po, na sabi niya, ako'y sa iyo, huwag kang matakot. Huwag daw po tayong matakot. Huwag tayong mangamba. Sabi ng Panginoon, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Wow, ang ganda po ng salita ng Panginoon. Sabi nga niya, ang Diyos mismo ang may sabi ng mga salitang ito. Huwag tayong matakot. Huwag tayong mabalisa. Huwag kang mangamba, huwag kang mag-alinlangan. Palalakasin kita, tutulungan kita, iingatan kita, sasamahan kita, gagabayan kita, papatnubayan kita, aalalayan kita. Palakpakan natin ang Panginoon. Ayan, grabe po si Lord sa mga anak niya. Kumaga isang package po ito, complete po ang ipaparanas sa atin ng Panginoon. Kumplito po ang ipaparanas sa atin ng Diyos sa tulong na ibibigay sa atin ng Panginoon. Tandaan po natin, minsan po sa tao, 3 o 4 na beses kang humingi ng tulong, pang-4, pang-5, tatanggihan ka na. Di ba? Ganun po yung tao. Ayan. Pero po sa Panginoon, eternal, forever po ang tulong ng Diyos. Habang buhay kang tutulungan ng Panginoon. Habang buhay kong ipararanas sa iyo ang tulong mula sa Kanya. Ipagkakaloob niya sa atin yun. Sabi niya, ayon sa sumusunod, kayo na sumusunod sa salita ng Panginoon, na nagpapasakop sa Panginoon, na sumusunod sa tuntunin at utos ng Panginoon.
Yun lang po ang mga kaabel ng pagpapala, tulong mula sa Panginoon. Ayan. Grabe po ang Lord, di ba? Alam na alam ng Panginoon kung sino ang dapat niyang tulungan. O, di ba? Kasi dapat niyang tulungan yung mga nagsasakripisyo. Lalo na ngayon, paglinggo, di ba? Excited tayo. Maliligo tayo. Excited tayo pupunta sa church. Isang linggo tayong iningatan ng Panginoon. Buong isang linggo tayong pinagpala ng Panginoon. Buong isang linggo tayong prinubay lahat ng ating pangangailangan. Work it na sambahin natin ang Panginoon. Work it na palakpakan natin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Work it na pasalamatan natin siya. Awitan natin siya. Purihin natin siya. Lahat po, yan ay tulong mula sa Panginoon. Napakabuti po ng Panginoon sa kanyang mga anak. For example po, sa magulang, di ba kapag ang isang anak ay masunurin, di ba tuwang-tuwa? Tuwang-tuwa ang anak, ay ang magulang. Kapag alam niya ang anak niya ay sumusunod sa kanya. Kapag ang anak niya ay nakikinig sa kanya. Tuwang-tuwa po yun ang bilang isang magulang. Kumbaga talaga ina-appreciate niya po yung kabutihan ng kanyang anak at katapatan at kagandahang loob at kabutihang puso ng kanyang anak. How much more sa Panginoon na nagbigay sa atin ng buhay, na nagbigay sa atin ng buhay na may kapayapaan, na nagbigay sa atin ng pag-asa, na nagbigay sa atin ng kaalaman mula sa Kanya. Dapat po natin i-appreciate ang lahat ng yun. Diba? Ang sabi nga, help which God gives. Hindi po madamot ang Diyos. Hindi po tulad ng tao. Ang tao minsan madamot. Diba? Meron pag-uugali ang tao minsan. Pero sa Panginoon po, ni kailanman hindi magsasawa na tumulong sa atin. Hindi manghihinawang tumulong sa atin ng Diyos. Tandaan po natin, pakatandaan po natin na sa Panginoon na ang lahat. Kapag tayo ay patuloy na magpasakop sa Kanya. Kapag tayo ay patuloy salisikin ang Kanyang salita. Pag bulay-bulayan po natin ang salita ng Panginoon, tutulungan tayo ng Diyos. Bibigyan tayo ng kaalaman mula sa Kanya. Kapag tayo po ay babad sa salita ng Panginoon, kapag excited ka lagi sa pagbasa ng salita ng Panginoon, kapag uhaw ka sa pagbabasa ng salita ng Panginoon, bibigyan ka ng Lord ng wisdom para malaman mo kung ano ang dapat na ipagawa sa iyo ng Panginoon. Kung ano ang mga revelasyon ng Panginoon sa iyo, yan ang tulong na ibibigay sa atin ng Panginoon. Kaya po, patuloy lang po tayo alamin kung ano ang kalooban ng Diyos sa atin. Hallelujah. Ang Diyos po, habang buhay tayong dadamayan at tutulungan. Sa papaanong paraan tayo tinutulungan ng Diyos? Okay, sa paraang mailagak sa paanan ng Diyos, sa pamamagitan ng marugtog at mataimtim na pananalangin sa Panginoon. Dito po dadaloy at gagalaw ang tulong at kasagutan sa lahat ng ating hinihiling sa Diyos. Ayan po, dapat po, nandun po tayo, magbigyan po natin ng oras, panahon sa ating pananalangin sa Panginoon. Marugtog, diba? Grabe po. Marugtog, taimtim na nagmumula sa ating puso ang ating pananalangin sa Panginoon. Ayan, nais ko pong basahin dito sa Episode 3, verse 20. Ayan po. Sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaring nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin. Ayan. Kung anong hinihiling po natin sa Panginoon, mas hihigitan pa po ang ipagkakaloob at tulong ng Diyos sa atin. Diba? Sabi sa Kanya pa na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin. Ayan. Kapag nakikita po ng Panginoon na seryoso ka sa paglilingkod sa Kanya, seryoso ka na humihiling sa Panginoon, seryoso ka na nakikipagsundo,
Sundo sa Panginoon, pakikipag-usap sa Panginoon, mas higit pa ang ibibigay sa iyo ng Panginoon. Naghihiling ka, humihiling ka ng tricycle. So, bibigyan ka ng Panginoon ng always. Kasi sabi niya, mas higit pa dahil ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Ganun po, gagalaw at dadaloy ang tulong ng Diyos na ipararanas po sa atin. Ayan, yan po sa John 16:23. Tingnan po basahin. Sa araw na iyon, hindi na ninyo kailangang humingi sa akin. Pakatandaan ninyo, anumang hingi ninyo sa Ama, sa aking pangalan ay ibibigay ko sa inyo. Wow, maliwanag po ang sabi ng Panginoon. Tandaan po natin, anuman ang ating hingin sa Panginoon, sa kanyang pangalan ay ibibigay niya sa inyo. Sa atin, ibibigay po ng Panginoon. Ayan, naging din po dito sa Jeremiah 33:3. Kung babasahin, kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita. At ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. Ayan, grabe po. Sa mga binabasa po natin, napaka-powerful po yun. Makapangyarihan. Diba, ang Diyos mismo may sabi, kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita. Tutugunin ko kayo sa lahat ng iyong hinaing, sa lahat ng iyong hinihiling. Tutugunin ng Panginoon. Panghawakan po natin ito, yung mga salita ng Diyos. Ang salita po ng Diyos ay buhay at mahiwaga. Ayan, panghawakan po natin ito. Ang Diyos po ay hindi sinungaling. Ang salita ng Panginoon ay totoo. Hindi po tulad minsan ng tao na sinungaling. Ang Diyos po hindi. Ni minsan ang Diyos ay hindi sumira sa kanyang pangako. Amen. Ang Panginoon po ay totoo. Hindi po siya nagbibiro-biro. Yan. Ang Panginoon po, ni minsan hindi sumira sa kanyang pangako. Yan. Napaka-hiwaga po ang buhay na salita ng Panginoon. Ayan. Isang halimbawa po sa atin, naging habit na po natin ang everyday prayer. Ayan. Gabi-gabi lang pananalangin. Isa pong pinakamasaya kapag naka-experience po tayo ng kasagutan sa ating hinihiling. Palakpakan natin ang Panginoon. Pinakamasaya na po tayo sa buong mundo. Bilang isang mananampalataya, yan lang po ang nais natin. Yan lang po ang pinaka-nanais natin sa ating puso na ang lahat na ating hinihiling sa Panginoon ay may tagumpay mula sa Kanya. Diba? Ang sabi niya dito, kung babalikan natin, kung mananalangin ka sa akin, anak, tutugunin kita at ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. Ayan. Yan. Ano ba yung hindi pa natin mga nalalaman sa mga dakila ng hiwaga ng Panginoon? Ito po yung salita ng Panginoon. Malalaman po natin dito sa pagbabasa po natin ng salita ng Diyos. Dito po yung mga hiwaga. Yan po yung mga kahima-himalang bagay na ibibigay sa atin ng Panginoon. Ayan. Number 1 po. Help through prayer. Ayan po. Sa pamamagitan po ng pananalangin, tutulungan tayo ng Diyos. Ayan na po sa ating mga binasa kanina. Kung papansinin po natin lahat, po walang sinabi ng Panginoon dyan na hindi ko sasagutin ang iyong hinihiling. Diba? Ang sabi ng Panginoon, ayan, ang sabi ng Panginoon, kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita at ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa na alam. So, salamat sa Panginoon. So, sa pananalangin po natin, huwag po tayong mag-alilangan. Di ba? Sabi ka rin sa ating unang binasa, ang sabi ng Panginoon, huwag kang mag-alilangan, huwag kang matakot, huwag kang mangamba. Sabi ng Diyos, tutulungan kita, sasamahan kita, iingatan kita,
Papatnubayan kita. Dahil yan po ang tulong na ibibigay sa atin ng Panginoon. Meron po tayong mga benefits para tayo. May mga benefits po tayo sa panalangin mula sa Diyos. Hallelujah. Una po, ang pananalangin ay nagdudulot ito ng kapangyarihan. Sa pananalangin po natin, sa patuloy po natin pananalangin sa Diyos, bibigyan ka ng Panginoon ng kapangyarihan. Pwede ka magpagaling na may mga sakit. Pwede mong i-rebuke ang may masasamang espiritu. Yan, kapangyarihan yan ay ipagkakaloob sa iyo ng Panginoon kapag tapat ka at kapag patuloy ka na nagpapakumbabang loob sa Panginoon. Kapag ang puso mo ay mapagpakumbabang loob, kapag ang puso mo ay mapagtanggap, lahat po yun, bibigyan tayo ng kapangyarihan ng Panginoon. Kapag ang puso natin ay rebellion, hindi ka bibigyan ng kapangyarihan ng Diyos. Kumbaga may hadlang. Pero kapag ang puso mo ay mapagpakumbabang loob, mapagtanggap, maunawain, mahabagin, maalalahanin, matulungin, lahat po, bibigyan tayo ng kapangyarihan mula sa Panginoon. Number 2 po, ang panalangin po ay nagbibigay ng kaayusan sa ating buhay. Ayan, napakahalaga po ang panalangin sa atin. Di ba po tayo mga anak ng Diyos, hinihiling natin lagi, Lord, baguhin mo ako. Lord, gusto ko maging katulad mo. Lord, gusto ko maging kawangis mo. Di ba? Kumbaga, bibigyan tayo ng tulong ng Diyos na para ayusin ang buhay natin. Ayan, kasi ang Kristiyano po ay kaya sinabing born again, ikaw ay binago na ng Panginoon. Born again tayo. Binago na tayo ng Panginoon. Mula nang tanggapin natin ang Diyos sa puso natin at bilang sarili natin tagapagligtas, binago ka na ng Panginoon. Bago ka na. Hindi ka na luma. Bago ka na. Kasi ang Diyos na ang pinamumuhay mo. Ang Diyos na sa puso mo. Ipinamumuhay mo na siya. Kumbaga, ang kanyang mga salita, sabi ay buhay. Buhay na gumagalaw sa atin. Buhay ang Diyos at makapangyarihan ng Panginoon. Amen. Kapag ikaw, ibigay mo sa lahat sa Panginoon. Diba? Aayusin ng Panginoon ang buhay natin. Hindi mananatili po ang buhay natin ay marumi. Diba? Sabi nga, pure heart. Purity heart. Ang gusto po ng Panginoon, tayo ay malinis na naglilingkod sa Kanya. Ang gusto po ng Panginoon ang pure. Tingnan mo yung puti, di ba? Ang ganda tingnan. Puting-puti. Kumaga wala kang makitang dungis. Malinis. Ganon din po ang gusto ng Panginoon sa atin, mga anak. Yun ang gustong-gusto ng Panginoon. Kumbaga, may pagkakataon pa po tayo ayusin ang buhay natin. Dahil ang pananalangin po ay makapangyarihan. Ang sabi nga, ang pananalangin ay nagbibigay ng kaayusan sa ating buhay. Salamat sa Panginoon dahil unti-unti tayo binabago ng Panginoon. Unti-unti tayong inaayos ng Panginoon para tayo ay makapunta sa eternal life. Sa buhay na walang hanggan. Kumbaga malinis ang kanyang anak na maglilingkod sa Panginoon. Pangatlo po, ang pananalangin po ay nagdudulot ng kapayapaan. Ito na po. Ito na hinahangad natin na magkaroon tayo lagi ng kapayapaan sa ating mga puso, kapayapaan sa ating kaisipan. Diba? Sabi nga, kapag lagi kang nakasimangot, tayo ay madaling tumanda. Pero kapag ang taong panangiti, ayan, naging bata. O, diba? Palakpakan natin ang Panginoon. Ayan, hallelujah. Parang bawal dito sa atin na alam ko naman walang nakasimangot. Diba? Ayan po, natotoo lang po kapag lagi kang smiling, lagi kang masaya, kumbaga, nag-blooming ka, kasi nandyan sa'yo ang kapayapaan ng Panginoon. Nandyan sa'yo, pinamumuhay mo yung masaya na naglilingkod sa Panginoon. Habang tayo po ay naglilingkod sa Panginoon, pinapabata tayo ng Panginoon. Nag-blooming tayo. Kasi nandyan ang gino-glorify natin ng Panginoon. Kumbaga, nandyan sa puso mo ang kagalakan na naglilingkod sa Panginoon. Ayan, ang saya-saya po kapag naglilingkod tayo sa Panginoon. Kaya, ang panalangin po ay nagdudulot ito ng kapayapaan sa ating buhay. Di ba, mapansin po natin, pansinin niyo po, meron po akong kilala sa aking mga kaibigan.
Talaga kung matitignan po talaga bata pa ang edad, pero ang mukha po talagang ano, kasi kita-kita mo po yung wala ang Panginoon sa kanya. Kita-kita po natin. Kung mga nandoon ang stress, nandoon ang problema ng kanyang pamilya, wala siyang kapayapaan. Kaya po nagiging effect po yun sa pagmumukha natin. Kumaga ito po yung lumalabas, sa loob siya po ang lalabas. Kaya po, napakasaya po kapag meron po tayong kapayapaan na naglilingkod sa Panginoon. Diba, lagi po nga namin, kahit wala po kayo dito sa gabi-gabi ng pananalangin, mga kapatid, kasama kayo sa pananalangin. Kaya namin kayo kamahal. Kahit wala kayo dito, pero in-encourage ko rin na samahan din ninyo kami sa pananalangin, di ba? Kaya po, lagi po namin sinasama sa pananalangin na manatili ang kagalakan at kapayapaan ng mga anak niya na naglilingkod sa Panginoon. Ayan po, napakahalaga po ang panalangin sa ating buhay. Pangapat po, ang panalangin po ay nagbibigay ng panibagong lakas upang magawa natin ang misyon na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Ano ba ang mga misyon? Ano ba yung pinagkatiwala sa atin ng Panginoon? Mga talento. Yan. Pinagkatiwalaan ka ng Panginoon. Kami mga leader, kami pinagkatiwalaan kami ng Panginoon. Hindi namin akalain na ako ngayon sa harap nyo. Kasi pinagkatiwalaan ako ng Panginoon, ginamit ko at pinagamit ko sa Kanya. Kaya nandoon ang buong tiwala ng Panginoon sa atin. Diba? Sabi niya dito, nagbibigay ng panibagong lakas upang magawa natin ang misyon na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Ayan, mga misyon po. Hindi lang po mission, pwede kang mag-mission doon sa ibang lugar para mag-preach, mag-share ng Word of God. Tayo naman dito yung mission natin, yung mga talento na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Yun, gamitin po natin ito sa Panginoon. Pagyamanin natin ito. Kumbaga, hindi po, kapag ikaw ay patuloy na naglilingkod sa Panginoon at patuloy natin sinasaliksik ang salita ng Panginoon, sabi nga doon sa banal na kasulatan, may iba-iba pong kaloob ang Panginoon. May iba-iba pong kaloob na ibinigay sa atin ng Panginoon. Pagyamanin po natin. Kung alam mo na ikaw ay leader, ipagamit mo sa Panginoon. Kung alam mo na ikaw ay back-upper, ipagamit mo sa Panginoon. Huwag mo pong itago. Mapapanis po yan. Kakalawangin yan. Di ba yung itak, pag tinago natin yun, kinakalawang, hindi nagagamit. Saka lang natin magagamit yun kapag hinasa natin yun. Di ba? Ganon din po sa ating mga talento na ibinigay sa atin ng Panginoon. Ipagalit po natin yun. Ipagalit po natin sa Panginoon. Hallelujah. Ayan. Kaya po, napakahalaga po sa atin ang pananalangin sa ating buhay. Kumbaga, yan po ay vitamins. Yan ang nagpapalakas sa atin. Di ba, kung tayo nangihina, mag-pray lang tayo sa Panginoon, pinapalakas tayo ng Lord. Di ba, pag tayo may pangangailangan, mag-pray lang tayo sa Panginoon, may ginagamit ang Diyos para tulungan ka. Lahat ng aspeto ng ating buhay, panalangin po ang una sa ating buhay. Dahil ang panalangin po ang naiingat sa atin. Ang panalangin po ang lahat na gumagabay sa atin. Sa ating buong pamilya, sa ating mga anak. Ang panalangin natin, Lord, makatapos sa ating mga anak. Lord, makakilala sa iyo ang mga magulang, kapatid, kuya. Yan, di ba? Panalangin pa rin. Sa Diyos pa rin tayo humihiling. Wala tayong ibang humihiling kundi ang Panginoon. Di ba? Maliwanag po ang sabi niya, kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita at ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at hiwaga na hindi mo pa nalalaman. So, salamat po sa napakagandang salita ng Panginoon. Then, ang salita po ng Panginoon, tandaan po natin, ito po ay ang nagbibigay ng malinaw na direksyon patungo doon sa buhay na walang hanggan. Ang salita po ng Panginoon, siya nagpapalaya sa atin. Kung anong ating nararamdaman, pinapalaya yan ng Panginoon sa pamamagitan ng ating marugdog, mataintim na pananalangin sa Panginoon. Napakahalaga po yun sa atin.
na dapat po natin gawin, sundin. Help which God gives. Tulong na ibibigay sa atin ng Diyos. Ang Diyos po, hindi po magsasawang tutulong sa atin kailanman. Forever po ang Panginoon tutulungan tayo mga kapatid. Habang buhay tayong tutulungan ng Panginoon, yan lang po ang tandaan po natin. Habang buhay tayong tutulungan ng Panginoon, habang buhay tayong sasamahan ng Panginoon, habang buhay tayong akayin ng Panginoon, tayo ay nalilis na landas, kukunin tayo ng Panginoon. Tatanggalin ka doon sa magulong buhay. Dadalhin ka doon sa magandang buhay at kaayusan ng ating buhay. Kaya patuloy lang po tayo sa Panginoon. Hallelujah. Huwag po tayong manghinawa sa pananalangin sa pagdulog sa ating Panginoon. Pakanasain po natin sa ating buhay na tayo po ay tumaas ang ating level ng ating pananampalataya sa Panginoon. Pakanasain po natin na tayo po ay lumago sa paglilingkod natin sa Panginoon. Kung ano man may sitwasyon na mayroon ka, huwag po natin bigyan po natin ng pansin. Ang bigyan po natin ng pansin kung paano gagalaw ang Panginoon sa buhay mo. Kung paano tayo tutulungan ng Panginoon sa buhay natin. Yun po ang ating bigyan diin. Huwag po yung mga bagay na nakasira sa ating kaisipan, makaka-discourage sa ating kaisipan. Huwag po natin papansinin yun. Ang bigyan diin po natin kung paano tayo tutulungan ng Panginoon para umangat ang ating pananampalataya sa Panginoon. Para lumalim ng lumalim ang ating paglilingkod sa Panginoon at ang ating relasyon sa Panginoon. Maging matibay ang ating pundasyon sa Panginoon at di matitinag anumang mangyari, anumang ma-encounter natin sa buhay natin, anuman ang ating maranasan sa buhay natin, mga kapatid. Prayer lang po ang susi ng lahat. Prayer lang po. Yan po ang nagpapatibay at yan po ang nagpapalakas sa atin sa pamamagitan ng ating pananalangin. For example po, isang halimbawa sa ating church, di ba? Sa gabi-gabi nating pananalangin, ito lang po yung mga ebidensya, ito po yung mga resulta ng ating matainting, marudog na pananalangin sa Panginoon. Kung babalikan po natin ang ating history ng ating ating simbahan, alam niyo po, at kurtina lang po yun. Pinagpilang po namin yung para matabunan yung ating church. Mga talagang para mas church talaga. Ngayon, tingnan nyo, palakpakan natin ang Panginoon. Grabe po yung pananalangin, yung kasagutan ng pananalangin sa lahat ng ating ay dinudulog sa Panginoon. Marami na pong pinatunayan dito sa Bigger Church po. Mga himala. Marami po. Ayan. Napakarami na po tinugon ng Panginoon ang lahat ng ating pananalangin. Panghawakan lang po natin ito yung Jeremiah 33. Kung mananalangin ka sa akin, tutugunin. Ayan. Panghawakan lang po natin ang lahat ng salita ng Panginoon. Dahil ang salita ng Panginoon po ang siya nagbibigay sa atin ng malinaw na direksyon at lakas. Kung tayo ay nanghihina, kung tayo nanlulupaypay, ang panalangin lang po. I-commit natin, everyday your life, surrender natin sa Panginoon. Araw-araw po ng buhay natin, i-surrender lang po natin sa Panginoon. Ang Diyos ang tutulong at gagalaw. Dadaloy ang tulong ng Panginoon. Hallelujah. Ayan. Kaya ang hamon ko po sa atin sa umagang ito, manatili po tayo sa pananalangin sa ating buhay. Manatili po tayo maglingkod sa Panginoon para po tayo ay maging matagumpay sa ating buhay espiritual. Huwag po tayong magsasawa sa pananalangin. Lagi po natin idulog sa Panginoon ang lahat. Dahil po, ang benefits po niyan ay tagumpay mula sa Panginoon. Kung ano ang iyong itinanim, yun din po ang
Aanihin po natin. Kapag tayo po ay magtanim ng pananalangin sa Panginoon, Sunday po, puno na po nito ang ating upuan na yan. Puno na po, baka maka-extend pa po tayo doon. Basta nandoon lang po ang ating pusong mapanalangin. Pusong marundog, taimtim, sa puso, seryoso, pahalagahan natin unang-una ang salita ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya po, ang hamon ko po sa atin, continue pray to God. Continue to serve to God. Patuloy lang po tayong maglingkod sa Panginoon at patuloy tayong idulog ang lahat ng mga nais natin sa ating buhay spiritual. Hallelujah. Tayo po na ay manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Tunay nga, O Diyos, napakabuti mo, Panginoon. Lord, sinabi mo nga, Lord, sa iyong mga salita, kung kami, Panginoon, ay hihiling sa iyo, tutugunin mo, Panginoon. Lord, dahil nga, Panginoon, ikaw ay makapangyarihan sa lahat. Gagalaw, Panginoon, ang tulong mo sa amin sa pamamagitan mo, Panginoon. Dahil wala kang kapantay, wala kang katulad. Ikaw, Lord, ang may authority ng lahat na ipagkaloob mo sa amin, Panginoon. Salamat po, Lord, sa umagang ito, Panginoon, na aming mga pinag-aralan ngayong umaga, O Diyos. Na ang dalangin ko po, Panginoon, ito, O Diyos, pagyamanin mo sa aming mga puso, Panginoon. May pamuhay namin ito, O Diyos. May sa katuparan namin, Panginoon. At lalo din, Panginoon, maipunla sa aming mga puso at manatili ang iyong mga salita sa amin, Panginoon. At ang mga salita mo, Panginoon, ito ulit sa aming mga sandata, ito ulit sa aming sandigan. Kung kami nanghihina, pinapalakas mo kami, Panginoon. Kung kami nangangailangan, Panginoon, tinutugon mo ang lahat, Panginoon. May kasagutan mo lang sa inyo. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo, Lord, ang lahat ng iyong mga anak, Panginoon, sa umaga ito. Lord, ang lalaki ko po, Panginoon, patuloy na ang aming mga puso, Panginoon, mapagpakumbabang loob sa iyo. Patuloy, Panginoon, na gumalaw ka sa aming mga buhay. Patuloy, Panginoon, pagharian mo ang aming mga buhay, Panginoon. Lord, patuloy, Panginoon, na ikaw, ang iyong banal na Espiritu ang siyang mananahan sa amin lagi po, Panginoon. Upang, Panginoon, ang buhay namin ay merong malinaw na direksyon, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Lord, ang lahat ng ito po, Panginoon, na aming mga pinag-aralan po, Panginoon, pinapasalamatan namin, Panginoon, sa mga hiwaga, sa iyong buhay na salita ng Diyos, na patuloy na naghihimok, Panginoon, sa aming mga puso, na kami, Panginoon, ay manatiling maglilingkod sa inyo. Manatili kami, Panginoon, mananalangin sa inyo, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa umagang ito. Lord, ang lahat ng ito po, Panginoon, ibinabalik namin sa iyo sa pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Hallelujah! Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah!